Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong updates na naman ang ating gagawin. Trending na trending itong balita patungkol dito kay Paulo Tantoco, no? Na marami ang mga nagtatanong ano ang involvement dito ng First Lady Liza Araneta Marcos. Okay? At dapat bang magsalita na ang Malacanang patungkol dito? At dapat bang magsalita na si First Lady Liza Araneta Marcos dito? Kasi sila yung magkasama doon sa LA. No? At dapat rin, sa tingin ko naman, no, dapat rin magsalita na rin yung presidente natin sa Pilipinas na si Bongbong Marcos. Ang tanong nga dito bakit ito pinag-uusapan ngayon? Ano ang relevance dito sa balita na ito? Bakit dapat tayong mga Pilipino ay makialam dito sa issue na ito? Ipapaliwanag ko yan mamaya kasi po alam naman natin na yung ating former President Rodrigo Roa Duterte, siya ang una na nag-booking nito na ang ating presidente po ay gumagamit ng polvoron. At may kinaugnayan po ito ng usaping ito na dapat po mapanagot ang ating First Lady, Presidente sa mga issues na ito. Kasi ano ngayon ito ay usapang dapat pa ba tayong maniniwala dito sa administrasyon na ito. Okay? Dapat nga ipagtanggol nila ang kanilang sarili. Ang si Bongbong Marcos at si F. Eliza. No? Kung kayo po ay nagtotoong mahal nyo ang mga Pilipino, ipakita nyo sa amin na malinis kayo, ipagtanggol nyo ang mga sarili ninyo sa mga akusasyon laban sa inyo, sa mga kalaban kalaban nyo sa politika. Okay? Especially na nananawagan ang taong bayan na magpa-hair follicle test ka pero ayaw nyo. Okay? Ayaw nyo. So, nirerespeto naman namin yan pero heto, pumutok na naman itong issue patungkol dito sa kay Paulo Tantoco na ito po ay dati na itong nagtrending nung panahon na dinakip pinasakay sa eroplano itong si Tatay Digong. Kasabay ito Okay? Maraming nagsasabi, sinabay ito sa pangyayari ni Duterte para mapagtakpan po itong issue na ito. Ngayon, pumutok na naman ito ulit. Mismo ang media na ng foreign media na po ang nagpalabas nitong balita na ito, itong resulta na ito, na itong si Paulo Tantoco namatay dahil sa polvoron overdose. Okay? So mamaya, ito po ang topic natin. Lahat, ipapaliwanag natin, ire-react natin ito. Pero bago ang lahat guys, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Alam nyo naman, no? Nung unang pumutok itong balita na ito, galing lang sa mga vloggers. Okay? Merong mga nag-leak doon sa LA, especially very popular yung nag-update dito si Dean Chase, kung maalala nyo. Never ko yan. I'm not so sure pero I think never ko yan na-feature dito sa vlog ko. Never kong pinansin yan si Dean Chase na i-react ko dito sa channel ko.
But this time, ngayon, nabanggit ko ang pangalang Dean Chase kasi yun po ang lagi kong napanood sa social media na siya yung nag-a-update doon sa LA kung ano yung mga nangyayari. Dati hindi ko ito pinapansin kasi alam nyo naman ako, pinipili ko yung balita na kung meron tayong ebidensya at klarong-klaro na merong mainstream media talaga ang magbabalita, doon tayo nagre-react. Ngayon ang tamang panahon na dapat na po itong isisiwalat na ito. Okay, maraming vloggers, I know. Maraming vloggers po ang nagbalita nito. Pero haka-haka lang. Ngayon, napatunayan natin na pati ang foreign media na po ang nagbabalita. Ngayon, alam na ng halos binalita na ng halos lahat ng mainstream media ng Pilipinas itong pangyayaring ito. Okay? Kaya ikaw, First Lady Liza Araneta Marcos, dapat ka nang magsalita patungkol dito. Dapat malaman ng taong bayan ano ang katotohanan patungkol po dito. Kasi kung malinis ka dito, kung malinis ang konsensya mo, lumitaw ka at magpaliwanag ka sa taong bayan. Pakikinggan ka namin. O heto, ipakita ko muna itong unang balita na ito. Na binalita ito ng mainstream media, Bilyonaryo News Channel. Ito, panoorin natin. Drug overdose. Yan ang lumabas sa pagsusuri ng Estados Unidos kaugnay sa pagkamatay ni Remember the word used is drug overdose. Noong una, akala ko na siguro nagurgur itong taong ito, baka natulog lang. Meron namang maraming cases na ganyan, natulog lang tapos natigok. Siguro binigyan lang ng anomalya, malisya pala, binigyan lang ng malisya na nagurgur yan dahil sa pulburon, ganon. Akala ko na, di ba, chismis lang mga ganyan. Pero ngayon, kinonfirm na mismo ng hospital. Drug overdose po ang dahilan. Stance Executive Paulo Tantoco nitong Marso. Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Yan. Namatay sa cocaine overdose si Restance Corporate. Malinaw yun Namatay sa coke overdose. Klarong-klaro. Air Paulo Tantoco noong Marso. Iyan ang resulta ng toxicology report nito ayon sa Los Angeles County Coroner's Office. 4 na buwan ang mapabalita ang pagpanaw nito noong March 9 Philippine time, listed a significant condition ang posibleng komplikasyon sa puso sa accidental death ni Tantoco. Ayon sa Hollywood LA News, kasama si Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta. Kasama si Paulo Tantoco sa entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kasama doon. Mamaya may ipapakita ako sa inyo na magkatabi itong si FL Liza at si Paulo Tantoco na kumakain silang dalawa. Patuloy muna natin. Araneta Marcos nang ipagdiwang nito ang Manila International Film Festival sa Beverly Hilton Hotel. Yan po ang event na pinuntahan nila sa Beverly Hills. Okay? Nandyan si Paulo Tantoco, nandyan rin si FL Liza. Ito yung panahon. Ito yung time na pumutok itong issue na ito. Buhay pa si Tantoco dyan play. Sa isang video sa social media account ng First Lady, present sa MIFF celebration, sina Senate President Cheese Escudero. Present si Cheese Escudero at itong si Jinggoy Estrada. Ang tanong ko dito, dito, simple lang ang tanong ko nalaman nyo ba ang balita na ito, Estrada at ikaw, Cheese Escudero? Di ba? Imposibleng hindi nyo alam itong balita na ito. Nalaman, this is a serious, let us say na, tahimik lang itong si Jinggoy at itong si Cheese Escudero for privacy reason, no? Privacy reason na dahil yung pagkamatay niya ay hindi masyado maganda, 'di ba?
So, let us say, ginanya na lang nila na tumahimik na lang sila. Pero, issue ito eh. Gusto ko, kayong mga media ngayon, dapat magtanong kayo kay Estrada at ni Chis Escudero, may kinalaman ka ba? Alam ba ninyo na may nangyaring ganito doon sa LA, Beverly Hills? 'Di ba? May karapatan po silang magpaliwanag at may kailangan po silang magpalabas ng kanilang nalalaman, 'di ba? Patuloy. Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, Tourism Secretary Cristina Frasco, MMDA Chairman Romando Artes at iba't ibang Pinoy celebrities. Noong Mayo, pinabulaan na ng Malacanang ang mga aligasyon ni Vice President Sara Duterte. Pati si BP Sara alam niya itong issue na ito kasi kumakalat na eh. Marami ng vloggers ang nagbulgar nito. Pero yung kampo ng mga Dilawista, Dilawan, Pinklawan, Dilaw, Loyalista, hindi sila maniniwala dito. Ngayon, anong masasabi nyo dito? Klarong-klaro na. Mga foreign media na po ang nagbalita dito. Tapos, sinabi pa nila dati na si BP Sara fake news raw. Fake news raw si BP Sara nung sinabi niya na may kinalaman si F. Eliza sa pagkagurgur nitong si Paulo Tantoco. Ngayon, anong masasabi nyo dito? Di ba? Patuloy. Na-involved ang First Lady sa pagkamatay ni Tantoco. Nabanggit yan ni BP Sara ha? Involved si First Lady sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, si BP Sara, na-mention niya yan. Pero ang sabi ni Auntie Claire, fake news raw si BP Sara. Panoorin. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Hindi, bobo ka talaga, Claire. Hindi galing kay BP Sara yan. Binalita kasi yan. May nagbalita niyan, hindi lang kinagat na, may nagbalita niyan sa labas. Hindi lang kinagat ng mainstream media, Claire. Ang bobo mo kasi. Hindi kinagat. Yan ang, si BP Sara po, may nagsabi lang sa kanya. Duda nga ako rito eh. Pati si Senator Amy Marcos, pinag-usapan nila ito ni VP Sara. Imposibleng hindi. Imposibleng hindi nila pinag-usapan ito. Pero, piniling tumahimik ni Amy Marcos. Di ko alam kung anong dahilan niya. Bakit tumahimik siya sa issue na yan. Pero si BP Sara, talagang sinabi niya, di ba? Hindi ito kagaya ng mga politicians na tatahimik lang. Tapos sinabi ni Auntie Claire na magaling raw na vlogger yung ugali pero attorney pala. Fake news raw si BP Sara. Sino ngayon ang fake news? Ikaw! Ikaw ngayon ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na Siya pala ang source ng fake news. Ang bobo mo. ito na pinapakalat. Kumalat kasi ang haka-haka online na na-detect. Kumakalat. Sabi dyan, no? Ito ha. Verified. Meaning to say, Verifiles, no? Hindi naniniwala ang Verifiles. Sabi dito, say what? Balita pati sa ibang bansa, Liza Marcos detained. Okay? Ano yan ha? Kumakalat yan. Pati ako, hindi ako naniniwala dito na na-detain kasi wala naman tayong ebidensya na na-detain talaga si First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit, ang sabi lamang ni BP Sara, involved si F.L. Liza sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Okay? First Lady Liza Araneta Marcos was not detained in the United States as a circulating video claims. Okay? So, pwede nilang sabihin yan because wala man talagang ebidensya o video na nagsasabi o dokumento talagang ipinakita sa internet na na-detain. Kahit man lang dokumento, okay, ng NBI or sa mga kapulisan. The original video that was spliced was about Malacanang refuting this allegation on March 13. Okay.
Walang problema ako dyan. Kung hindi man na-detain si F. Eliza, okay lang yan. Kasi wala man tayong ebidensya dyan. Pero ang concern ko dito, bakit tahimik si yung Malacanang? Kung pagsabihin kong Malacanang, lahat na sila dyan sa Malacanang. Si F. Eliza, yung mga ibang, especially itong si Claire Castro, bakit tahimik sila dito sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Yun lang naman. Yun lang ang question. Bakit kayo tahimik? Ano kaya ang sasabihin nila ngayon na binalita na ito ng foreign media? Sa Los Angeles CFL na Liza Marcos not detained in US. ayon sa mga fact-checker ay distorted at manipulated photos and videos. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10. Kaya nga dumating siya ng March 10, puro pictures, walang videos. Di ba? Di ba? Tandaan natin yan. Yung video ninyo na pinagpipistahan ng taong bayan na mukhang edited. Di ba? Yung sobrang taas yung leeg, yung mesa na medyo may baliko yung mesa, di ba? I don't. Hindi ako ang makapagsabi niyan kung fake news yun, fake picture o not fake yung picture na yun. Hindi ako makapagsabi niyan. Basta sinabi ko lang na yun ang pinagpipistahan. Hindi naman ako graphics artist na makapagsabi na inedit yan. I'm not an expert on that. What I am trying to say is that bakit hindi nagpapaliwanag si F. Eliza o nakiramay man lang na makiramay ako dito sa asawa ni Paulo Tantoco ng aking sekretary na ganito, ganyan. Wala kang marinig na statement. Bakit? Yan ang tanong namin. Bakit? 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Galit ka lang ni Duterte. ni BP Sara. March 11, nagkaroon po. Di ba? Nahihirapan na siyang ipagtanggol. Kaya banata na lang niya si BP Sara. Di ba? Ay, nako. Ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. Yan ang ipinagmayabang nila. Yung picture. Nakasama ang Girl Scout of the Philippines. Wala man lang video. That's May 11, 2025. Pwede po ba nating ipakita? Picture. Ayan. Picture pa rin. Assistant Vice President ng Response Group si Tantoco. Dati rin siyang Chief Operating Officer ng Pacific Link. Ito na. In-explain ito. Ano ang kinaugnayan ni Paulo Tantoco kay F. Eliza? Ito po, pakinggan yung mabuti. Gulf Development at Chief Security and Procurement Officer ng Santa Elena Golden Country Estate. Ang asawa naman nito, sino ang asawa niya? dating Communications Manager ng Response Group at kasalukuyang Malacanang Deputy Social Secretary. Diba? Wala pang pahayag ang palasyo tungkol dito. Para sa Agenda Weekend ay Diba? So, sekretary ito sa Malacanang. Ang kanyang asawa. At hindi lang yan dyan nagtapos. Merong video na nakalat ngayon na magkatabi itong si F. Eliza. Okay? Si F. Eliza ito, si First Lady Liza Araneta Marcos, ang katabi niyang kumain si Paulo Tantoco. Dito si Cristina Frasco. At marami po ang nagsasabi na itong dinner na ito, I think dinner ba kung last video na kumain itong si Paulo Tantoco nakasama si F. Eliza. Na ito po raw di umano nangyari sa Beverly Hills, California. Okay, Los Angeles. Ipapakita ko sa inyo
totoo ba ito? Nagtatanong lang tayo kasi kumakalat ito ngayon sa social media eh. Last video ni Paulo kumakain kasama si First Lady bago namatay di umano. Play. Yan. Ayan si Paulo, katabi niya. Yan, si Paulo, si F. Eliza yan. Klarong-klaro naman si F. Eliza yan, di ba? Di ba? Very New York. Very Beverly. Di ba? Si Paulo yung katabi niya. Tingnan niyo yung haircut niya. Si Paulo. Yung babae katabi niya, si Cristina Frasco. Okay? Part yan sa mga entourage niya. Di ba? Entourage. Di syempre, siguro, nandyan si Cristina Frasco kasi relevant. Kasi she is the tourism secretary. Syempre, kung ikaw, tourism secretary ka, pwede kang mag-promote sa Pilipinas. Okay lang, wala tayong problema kay Cristina Frasco. Pero, may video kasama. Ito raw. Di umano, itong video na ito, magkasama silang dalawa. Ano nga, teka muna, may tanong ko lang, ano yung ikinamatay ni Paulo Tantoco? Namatay dahil sa drug overdose ng pulburon. Yeah? So, nagkatabi lang sila ha. Wala tayong malisya dyan ha. Nagkatabi lang sila kumain. Meaning to say, medyo malapit silang magkaibigan. Diba? Malapit sila. Malapit silang magkaibigan na itong isang katabi niya, di umano, sabi ng foreign media, nagurgur dahil sa overdose ng pulburon. Diba? Sino kasama? Nag-dinner sila bago nagurgur? Sino ang kasama? Si F. Eliza raw, di umano. Itong video na ito, di umano. Okay? So, bakit ko ba ipinakita ito? Kasi kayo nang humusga. Okay? Ako, I have my own interpretation. Kayo rin. Di ba? Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa hindi. Patuloy natin. Ayan, no? Ang laki pa nga ng subo, eh. Gumanon, di ba? Ayan, no? Ayan. I think yung katabi niya, I'm not so sure ha, pero ni-research ko sa internet, parang yung katabi ni Paulo Tantoco dito sa left side. Sa left side niya, I think yung wife niya ha, wife. Ayan. Finocus ng camera ha, na yan si F. Eliza kasama si Paulo. Ayan, no? Ayan. Cristina Frasco. Yan. Mga taga Malacanang, di ba? Ayan, no? Klarong-klaro. Anong tinitingnan ni Paulo dyan? Nakatingin po siya sa kinakain ni F. Eliza. Okay? Or cellphone ba? Basta kaya nakatingin siya sa harap ni F. Eliza. Harap ng kanyang pagkain. May tinitingnan siya. Baka may sinabi niya, mamaya ha. Ano tayo, gimmick tayo mamaya. Parang ganun. Di natin alam. Pakaka lang yan ha. Baka sinabi niya na, punta tayo mamaya sa room ko ha. Ano tayo dun? Very New York, di ba? Hindi natin alam, pero walang ganon. Pero baka may pinag-usapan sila. Siguro business, no? Hindi natin alam. Di ba? Pinocos, Cristina Frasco, F. Eliza, Paulo Tantoco. Di umano ha. Di umano kasi sila po ang naglabas sa Facebook, sila ang nagsabi niyan. Sino ang makapag-confirm na si Paulo Tantoco yan? Kasi in my own opinion, para sa akin, si Paulo Tantoco yan.
Walang halong ano yan ha. Nakita ko yung picture ni Paulo Tantoco. Kinita ko, sa tingin ko si Paulo Tantoco yan. Maybe I'm wrong, maybe I'm right. Sino ang magkapagsabi? That's my own opinion ha. Okay? So, video raw ito. Bago namatay si Paulo. Kayo nang humusga dyan ha. At least pinakita ko. Nagkalat yan ngayon sa Facebook. Kinuha ko lang yan at inipresenta dito sa inyo na kayo ang magsabi. Maniniwala ba kayo? Kasi itong ating mga bangag vloggers, mga tambaluslos vloggers, ayaw maniwala, di ba? Dati, sinabi nila, ayaw maniwala. Kayo, you have the freedom. Ayaw kong mag-ano sa inyo, magsalita ng patapos. Okay? Ngayon, dahil pumutok na itong issue na ito, ito rin naman ang masasabi ni Joey Cruz, itong vlogger ng pinatawag ng Tuwadcom dati na to. Ang tanong dito ni Ma'am Joey, pareha kami ng tanong ni Ma'am Joey ha, bakit tahimik sila ngayon sa Malacanang? Sa nangyari ngayon na ibinalita ito ng foreign media, bakit wala kayong masabi dito? Yan lang. Simple lang yung sagot namin. Yung video na ipinakita ko kanina, o sige, let us say AI yun, mali yun. Pinakita ko lang yun para kayo na ang humusga. Totoo ba yun na last dinner raw yun ni Paulo Tantoco ha? Last dinner bago siya nagurgur. Ngayon, bakit kayo tahimik sa issue na yan? Defend yourself. Yun ang gusto naming mangyari. Yun ang gusto naming marinig. Defend yourself para naman maipagtanggol nyo ang sarili nyo, First Lady Liza Araneta Marcos. Pakinggan natin ang opinion ni Joey dito. Play, Joey. Pasok. Nakakahiya po kayo, Madam Lisa. The police report also said na ikaw ang isa sa 3 huling nakasama ni Paulo Tantoco. Why nobody is asking this question in mainstream media? Ang nakakatakot kasi dito is that, paano kung gawing leverage ng Amerika sa Pilipinas? Sige, hindi namin iimbestigahan ang asawa mo, Bongbong Marcos. Sige, ganito. Sige, we can forgo this process, to keep the First Lady from embarrassment, ganyan. Kasi dininay nila ng dininay eh. So ngayon, si Liza Marcos, bakit she's free to go around? Bakit parang hindi man lang siya tinatanong? Ano ba ang proseso sa Amerika? Bakit parang hindi siya nag-undergo ng mga normal processes sa Amerika? Biruin mo sa police report, isa siya sa mga huling tao na kasama nung namatay. Why does it look like na parang hindi man lang siya pinressure ng mga kapulisan sa Amerika? What happened? It is already publicly announced that the cause of death of Paulo Tantoco, di ba, binasa ko naman na sa inyo before yung purported police report. Merong article na from Hollywood LA News. So, yung accident plus cocaine effects in layman's, as reported by Hollywood LA News, it is drug overdose. Unintentional Dati walang maniniwala dyan ha. Ngayon binalita na naman. drug overdose. The decedent was a Filipino business executive who was a part of family known for owning the restaurant's retail chain in their home country. Nabanggit nga ha. Nabanggit nga dito na he was in the United States apparently as part of the entourage of Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines, who was promoting Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. He was in the United States apparently as part of the entourage of Liza Araneta Marcos, the First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. Nung nagsisimula pa lang yung issue, whether totoo o hindi, dapat nagsalita siya dito. Diba? Dapat nagsalita siya. Noong pumutok ang issue na nagurgur siya doon sa kanyang hotel, miski pakiramay man lang, wala kaming narinig. Ano ba?
Diba? Bakit kaya? Nagtatanong tayo ha. Now that it is confirmed that Paulo Tantoco, kasi si Paulo Tantoco hindi naman to public official eh. Hindi naman to public official. Kawawa rin kung mapapagpiestahan yung buhay niya and whatsoever, ganyan. Kaya lang naman ito naging sobrang controversial is because of the fact that she is part of the entourage of Lisa Araneta Marcos. So ngayon, dahil part si Paulo Tantoco ng entourage, bakit may kalakip na drug overdose ang kanyang pagkamatay, madam? Si Paulo Tantoco ay part ng entourage mo and she died of drug overdose. You have to explain, madam. You have to face the people asking questions. So ano yung mga pambababoy ninyo sa mga Pilipino nung hindi yan totoo, hindi yan ganyan. Now your back is on the wall. Nakakahiya po kayo, Madam Lisa. Paulit-ulit sinasabi ng mga tao na kayo ay pamilya ng mga bangag, kayo ay mga adik. Ayaw niyong humarap sa drug follicle test. 'Di ba? Paulit-ulit 'to sinasabi ng mga, and all you can offer from us is hindi, wala kayong karapatang magtanong. Meron po kaming karapatan. Ayan part na ng entourage mo namamatay dahil sa cocaine effects. Tapos ayaw niyo pa rin kaming magtanong. Tapos ang ginagawa ninyo, yung mga taong nag-uusisa sa inyo, iniipit nyo. Pagkatawagin nyo na naman kami sa TRICOM na gawa-gawa ninyo, papahiyain nyo na naman kami, bababuyin nyo na naman kami. Pagkatapos kayo, hindi nyo maipaliwanag bakit meron kang parts and... Diba, ang point ni Joey is, sila lang naman ay nagbabalita ng totoo. Nagpa-vlog naman sila ng totoo. With evidence, with resibo. Tapos ipapatawag na naman sa TRICOM, ipapatawag na naman doon sa TUWADCOM na itong mga vloggers na ito ay nagbabalita ng fake news, blah blah blah, ganun ganyan. 'Di ba? It's very unfair on the part sa kanila ni Joey na sila po yung nagbabalita ng totoo. Tapos sasabihan pa silang fake news. Ngayon, masasabi pa ba nating fake news ito? Na pati LA News, ha? LA News, sila na ang nagbalita nito. Pilipinas, wake up! Wake up! entourage na namatay sa drug overdose. The police report also said na ikaw ang isa sa 3 huling nakasama ni Paulo Tantoco. Di ba? That is very questionable. 3 tao lang ang nakasama ni Paulo Tantoco bago siya namatay. At isa ka na doon, F. Eliza. So you have to speak out. Ha? Sabi yan ng mga pulis doon. So, you have to speak out. You have to explain yourself para naman ipagtanggol mo yung sarili mo. Kasi kaming mga taong bayan, litong-lito kami saan kami maniniwala. Di ba? Kasi kung hindi ka magsasalita, ito yung paniniwalaan namin. Yung nangyayari doon na issue. Why nobody is asking this question in mainstream media? Diyos ko, gagawa na naman ng ingay and issue tong admin na to distract us, lalo na lumabas na yung news about kay Tantoco. Siguro gagawa na naman sila ng meron namang magbe-break ng mga artista, ganyan. Meron namang lalabas na whistleblower, may kikidnapin na naman sila. Sabi ni Dutertis, Joey, paano yan? Tama naman si Maharlika namatay sa overdose si Paulo. Bakit ikaw hindi binanggit pero si Maharlika binanggit? Anong binanggit? Binanggit saan? Ito yung dangers ni Maharlika. Kasi for example yan, nag-offer ba si Maharlika ng proof doon? Hindi. Si Dean Chase yung nagtrabaho. Yes, sa pagkakaalam ko si Dean Chase yung laging nag-update, no? Yung kay Maharlika, kinuha na lang niyo yun sa mga walang direktang ebidensya si Maharlika. Doon, pati nga yung mga updates ni Maharlika dyan, galing naman kay Dean Chase, hindi naman sa kanya. Diba? Pati yung police report. Kung chinismis nila yung storya na yon and it happens, they good. Kasi parang ang nangyayari dito sa mga kagaya ni Dutertis, instead, tumama kami, ganyan-ganyan. Instead of, siguro dahil sa dopamine yan kasi nag-aano ka, yung nagsusugal ka, tama kaya ang sinabi ni Maharlika o hindi, ganyan-ganyan. So maghihintay kayo ng ebidensya. So pagka merong ebidensya lumabas, yes, my bet is right. Ano yan yung sugarol mindset. Instead of paying attention and waiting for the
evidence to come out, they would have a celebration kapag ka nanalo sila dun sa sugal. Nakita nyo? Nakita nyo? Ganyan yung mga behavior niya nila Dutertes eh. Mas sineselebrate nila yung pagkapanalo nila dun sa chances na tama si Maharlika rather than focusing their attention on the evidence at hand. So, yung mga followers ni Maharlika, inadik niya inadik niya sa chances of winning. Ganon. Kasi syempre, di ba, parang si Maharlika, may mga tumatama naman talaga siyang chismis. O kagaya nito, tumama yung chismis, ganyan. Kaso pala, hindi naman siya yung nakapag-provide ng evidence. Ang nakapag-provide ng evidence si Dean Chase. Bakit parang naging parang super, naging super achievement? Ako, nung nagsalita ako tungkol dyan kay Paulo Tantoco is because I saw the police report already. And that is the, I think, no, I believe, Yan ang kaibahan. Si Maharlika po, kinuha niya ang kanyang istorya, ang kanyang pagbalita through chismis. Si Ma'am Joey, binalita niya ito because of the evidence, documents from the police. Okay? Yan ang kaibahan nila. that is also the same police report that was holding by Dean Chase. The police report was requested under the Public Disclosure Act of California. And so he was provided certain information, at least that letter, from the police department provided certain information in the police report that can be disclosed. And part of the disclosure is yung whereabouts ng kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco, in which it was revealed doon na madami talagang cocaine dun sa semento, ay sa lamesa daw, na kung saan yun yung room kung saan nakita si Paulo Tantoco na namatay. And that ang huling nakita na kasama ni Paulo Tantoco ay 3 individual, which includes one of which is Lisa Marcos. So now that the official report of his death is out, publicly out, anong mangyayari dito? Correct. So when it comes to the death of Paulo Tantoco, ayoko masyadong kasi private citizen naman yun si Paulo Tantoco. Yun nga lang kasi, I'm so sorry dun sa family and sa mga involved, kasi nakakasama siya ng First Lady ng Pilipinas. So it's inevitable that he is going to be talked about. Matatapik at matatapik. Yan ang ipinagtataka mo. Si Paulo Tantoco is not part of the government. Ang kanyang asawa siguro, because secretary ito, no, kung anong kind of secretary itong asawa niya kay F. Eliza. Pero bakit magtataka ka? How special is Paulo Tantoco in the relationship of kinaugnayan o kaibigan or connection ni F. Eliza? Imagine, magkatabi mo kumain ang First Lady ng Pilipinas, tapos ikaw, ordinaryong tao lang, and businessman. Siyempre, sige, malaking businessman. Pero the fact remains, magkatabi kayong kumain, meaning to say, bago ka makatabi ng isang First Lady, meaning to say, kayo po'y close. Yun po ang point ko, close kayo. Si Paulo Tantoco at itong si F. Eliza, close kayo. Hindi kayo nakita lang sa kanto, o friends of friends, o anong tawag doon? Kaibigan ko lang yan kasi kaibigan ng kaibigan ko. Hindi. May pinagsamahan kayo kasi magkatabi kayo. Di ba? Ang tanong, totoo ba na 3 tao lang ang nakitang kasama nito si Paulo Tantoco bago ito namatay? At ang ikinamatay ni Paulo Tantoco ay overdose ng polvoron. At anong sinabi ni FPRRD? Si Bongbong Marcos gumagamit ng polvoron. So, diyan ngayon nag-circulate ang storya na yan, yung tungkol dyan sa polvoron na yan. So, kinonfirm pa ng so, wake up! Ha?
Mga vloggers ni Bongbong Marcos, ni Tambaluslos, wake up nga kayo. O ano, i-vlog nyo ito. Sige nga, i-vlog nyo ito. Ipagtanggol nyo ito. Sige nga. talaga siya. And now they are in Taal Volcano naghahanap ng mga sabungero. Sabi ni Cecil Estorco, kaya nga when that issue happens, ang panapat is hulihin si PRRD. Ngayon, ano naman ang pangtapat para mamatay ang issue? Pwede ba gising na mga Pilipino? Yung pagkidnap kasi kay PRRD, it is something that they really want to do. Siguro maybe yung kay Lisa Marcos, maybe that's one of the trigger na, sige na nga, totohanin na nga natin to, ganyan. Maghahanan naman sila ng gulo. I'm very sure, maghahanan naman sila ng gulo. So, meron na namang isang biktima. Meron naman silang bibiktimahin na isa, maaaring ganon. We can interpret it that way, and I think it's reasonable to say so. Kasi nga, kung magkakaroon sila ng kontrobersya sa part nila, maaari na, they would want to victimize someone else para dun mabaling yung galit, yung attention, ganon. Sabi ni Alden Kalika, Miss Joey, sana itanong din ni Miss Eden ang pagkamatay ni Tantoco kay Auntie Claire. Malamang magkakanda-utal-utal naman sa pagsagot ang palengkera. Well, yeah. And if Miss Eden is going to have itong si Eden Santos, kung hindi ka pa natanggal dyan sa Malacanang press corps, itanong mo ito. Eden Santos, ikaw na lang yung pag-asa namin. Itanong mo itong tungkol sa nangyari kay Paulo Tantoco. Ano ang statement ni Auntie Claire? Ano ang statement ni F. Eliza? At anong statement ni Marcos dito? Chance to ask a question sa susunod na press conference sa Malacanang. I hope she ask, what is the take of Malacanang? Because Paulo Tantoco is reported to have overdosed in cocaine. And she is part of the entourage of the First Lady. There were video footage that they were partying together, and there's also a police report. Ma'am Eden, kung kailangan mo ng police report, ibibigay ko po sa inyo. There is also a police report which says na si Lisa Marcos ang isa sa 3 kasama ni Paulo Tantoco, huling kasama ni Paulo Tantoco. You know what I am so scared of is ito kasing ginagawa ni Lisa na nakakahiya at talaga sa ibang bansa pa nagkalat ng kahihiyan. Ang nakakatakot kasi dito is that paano kung gawing leverage ng Amerika sa Pilipinas? Sige, hindi namin iimbestigahan ang asawa mo, Bongbong Marcos. Sige, ganito. Sige, we can forgo this process, to keep the First Lady from embarrassment, ganyan. Kasi dininay nila ng dininay eh. So ngayon, deny talaga sila, guys. Yan ang tanong ko, bakit nyo deny ito? Bakit kayo hindi nagsasalita? si Lisa Marcos, bakit she's free to go around? Bakit parang hindi man lang siya tinatanong? Ano ba ang proseso sa Amerika? Bakit parang hindi siya nag-undergo ng mga normal processes sa Amerika? Correct. Biruin mo sa police report, kasama siya. Isa siya sa mga huling tao na nakasama nang namatay. Isa siya sa mga huling tao na kasama nung namatay. Why does it look like na parang hindi man lang siya pinressure ng mga kapulisan sa Amerika? What happened? Sabi ni The Great Far, the people needs answer, we need an answer. Tapos ang i-supply ng government, another issue na naman, na disconnected sa issue ni Paulo. Like yung mga sako na natagpuan sa Taal, sabi niya. Kaya nga, ako rin, nagtataka ako dito eh. Bakit hindi siya pre-measure ng mga authorities doon sa LA? Pinagtakban ba ito ng LA? Yan ang tanong. Yan ang dapat nating alamin. Pinagtakpan ba? Bakit, tingnan nyo sa foreign media, minention nga yung pangalan ni F. Eliza na ito si Paulo Tantoco ay kasama sa entourage ni F. Eliza. Pero bakit hindi siya pre-measure? Let us say na hindi totoo talaga yung na-detain siya, no? Pero, I know, one of these days, the truth will come out. Okay? Whether malinis ang F. Eliza o may kinalaman siya dito. Yan ang dapat nating abangan. Okay? So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin ngayon.
at usap-usap tayo sa comment section, okay? I-like, i-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe na rin kayo guys kasi libre lang naman ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.